No, I'm sorry. What can I say? Good morning. Okay, good morning. Um, uh, Thank you po muli. Thank you, Lord. Thank you. Okay. Hindi, buksan ko lang po ang aking. Tayo po'y dumako na sa salita ng ating Panginoon. Okay, it's a Friday once again. Saan ba ako mag-umpisa? Ang hirap. Okay. Yun. Welcome po sa mga bago. Welcome po sa ating lahat. Welcome po. Si ate na taga Cagayan, kalugar mo ang misis ko. Cagayan din ang misis ko. Amen. So, yun. Kumusta ang bawat isa? Are we really good? Are we blessed that we are together sa umagang ito? Are you sure? Sure ba kayong blessed kayo? Kasama natin ang bawat isa ngayon. Amen. Halang hirap. Okay. Sige po. Kaya natin to, Lord. Okay. So, let's start. If Christ is the head of the church, diba? If Christ is the head of the church, if the church is Christ's body, then responsible involvement with the church is important duty. Tandaan natin yun. How are Christians to be involved in the church? Are we involved? Are we really involved in the church? Ito po ang ating pag-aaral ngayon sa pagdakila sa ating Panginoon. Paano natin paparangalan sa ating pagpapahalaga sa church o sa kapatiran? Paano natin pag-aaralan? Take note, paano natin pag-aaralan ang ating pagpapahalaga? Take note, pagpapahalaga sa church o sa kapatiran. Ang pamagat ng pag-aaral natin ngayon, are we really together? Tanungin natin ating mga sarili ngayon. Are we really together? Or mark of responsible church involvement. Mark of a responsible church involvement. Tayo po'y manalangin. Panginoon, muli ikaw po ang aming itinataas sa oras pong ito, Lord. Father, tulungan mo po ko sa oras na to. I cannot do this alone, Panginoon. I lift up my life to you, Father. For your word is true and powerful. At naniniwala ako na through your word, Panginoon, there will be changes na magaganap sa aming panambahan. Changes to involve, changes to grow, changes to mature ang bawat isa, Panginoon. Kasama ako doon, Panginoon. Lord, marami pong salamat kasi you've given me the opportunity once again to stand before you and to stand before your church sa araw na to, Panginoon. Thank you that you have given me the right words sa araw na to, Panginoon. I've been thinking about this for a few days. Lord, you know that I have another one that is ready, but you have instructed me to share this word. Ibig sabihin, napapanahon. Ibig sabihin, kailangan na ng iyong panambahan ang salitang ito, Panginoon. Kaya maraming salamat, O God, and truly, itinataas ko sa iyo ang puso at isipan ng bawat isa, Lord, na maluwag na tanggapin ang iyong salita sa araw na ito. Not just because I am talking, but it's you who is manifesting sa buhay ng bawat isa, Panginoon. You who is moving sa aming kalagitnaan right now. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Thank you for giving us the wisdom, the knowledge, the understanding, and the pasensya, Panginoon, to listen to your word kahit masakit. Panginoon, maraming salamat po. Sa iyo ko po binabalik ang lahat-lahat in Jesus' mighty and awesome name. Amen and amen. Are we really together? Ano po ba ang kahulugan ng maging involved sa katawan ng Panginoon? Sa iglesia, sa kapatiran. Noong unang panahon, nung bagong-bago ang Kristyanismo, ay napakaganda ng ating makikita. Para ibagay, ito isang example o isang halimbawa na maaring sundan at dapat na ating kilalanin. That's the life of the first century Christian, the first generation Christians. What it meant to be. What it meant to be one of them. What it meant to
to be one of the Christians in the past. Ano kaya ang kahulugan na maging Kristiyano nung unang panahon? Sorry po. The involvement of the first generation Christian were legendary. Sobrang legendary. Isa po talagang worthy of emulation, worthy of our attention. Yung samahan ng mga sinaunang Kristiyano. So, let's read po. Acts 2:42 to 47. Samahan niyo po ako. They devoted themselves to the apostles, teaching, and to fellowship, to breaking of bread, and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. Do we have in common dito ngayon? They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Amen. At nawa pagpalain tayo ng Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. Ito po yung first century or first generation Christians. Matapos ang Panginoon ay namatay, nabuhay muli, nagpakita sa kanila, tas bumalik na siya sa kanyang kaluwalhatian sa langit. Ganito ang pinagagawa ng mga mananampalataya noong time na yan. Sila po ay sama-sama parati. They were all together. They were all together. The first generation Christians were involved in the body or in the church, the whole organization, and with each other. They were all involved in the church, in the whole organization, and with each other. In other words po, it was corporate and it was also personal. Hindi sila basta-basta lamang dumarating, umaalis, meron silang pagkakaisa sa lahat ng nangyayari. And we have and we have read they were, ulitin natin, devoted. They were devoted to teaching the word. They were devoted to teaching and to doctrine. Sila po ay nakatutok. Sila po ay nakatutok sa pag-aaral ng doktrina, sa pag-aaral ng mga katuruan. That's the involvement, the togetherness ng first generation Christians. The first generation, tingnan po natin, they devoted themselves in teaching the word. They devoted themselves in teaching the word. Acts 2:42, they devoted themselves to apostles' teaching. So, ano ibig sabihin nun? They study God's word and they study apostles' teaching. Nung pong nangyayari mga panahong ito, ganito, hindi pa nakasulat ang New Testament that time. So mahalaga na maturuan sila verbally ng mga apostles. Mahalaga. They need to be trained and taught by the apostles that time. Okay? And were directly and personally taught. Sila kasi yung directly at personally taught, tinuruan ng Panginoon that time. So sila lang yung pwede at may kakayahan na mag-share. Di ba? At pagkatapos, ay pinangakuan sila ng Panginoon na pagpapalain sila at magiging mga teacher sila dahil marami silang malalaman sa Espiritu ng Diyos. John 16:12-13, I have much more to say to you, more than you can bear. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you in all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come.
Amen po? That's John 16:12 to 13. Amen. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, nung siya ay nasa lupa pa, kaya po nagkaroon ng authority, nagkaroon ng kapangyarihan, nagkaroon ng kapangyarihan ng mga katuruan ng mga apostles because they were directly revealed by the Holy Spirit. And because of that revelation, they were able to amplify the teachings of Jesus. They were able to amplify the teachings of Jesus. They were able to attend to the details of the faith that were not present during the time ni Jesus. Kaya po napa-fine-tune yung mga katuruan tungkol sa mga kaharian ng Diyos that time. Kaligtasan at day-to-day operations ng isang kongregasyon. Napa-fine-tune during that time. Sila yung talagang first na nag-ayos ng sanama. At ang utos ng Panginoon ay talagang magturo. Diba? Ang utos ng Panginoon, therefore, go and make disciples to all nations. Diba? Baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey. Teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Diba? So ang utos ng Panginoon, humayo at talagang magturo. Make disciples. How can you make disciples kung di mo sila tuturuan, di ba? So make disciples of all nations by teaching. Teach, hindi lang basta humayo kayo at pumunta kayo sa labas para mag-invite, hindi lang yun. They need to teach them. Yun ang ginagawa nila at the time. Teaching was, and it's a major command, a major commission, and a major ministry. Tandaan po natin yan. Teaching was, and it's a major command, major commission, and major ministry. Dapat makita nila na sila'y nakisangkot, makita ng mga tao na sila'y makisama, makisangkot, makipagturuan, makipag-aralan together. They need to be together for them to learn, for them to know, and for them to relearn. What else to be mean to be together or to be one of the Christians of the first century? They devoted themselves to fellowship. Nakita natin yan sa Acts kanina. Acts 2:4. They devoted themselves to apostles' teaching, to fellowship. Acts 2:46. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and they ate together with glad and sincere heart. Diba? They meet together. Diba? Every day. Take note, ganyan sila noon. They devoted themselves to fellowship. It was being together. It was being together. It was being sharing life. Sharing life experiences. Ganun ang ginagawa nila at the time. And even life burdens. Sapagkat lagi sila nagkakasama, lagi sila nagkikita-kita, hindi lang yung mabubuting balita, pati yung mga may kabigatan, nagkakasama-sama sila. They are binded together, helping each other. Diba? At saan po sila nagkikita-kita? In the temple courts. In the temple courts. Para sa mga official activities ng church, ng temple that time, nandun sila. Nandun sila. And also, in their homes. Hindi lang sa church, pati sa bahay ng mga kapatiran. Diba? Basahin po natin ulit. Acts 2:46. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Diba? Napakagandang gawain nga naman. They broke bread in their homes and eat together with glad and
sincere hearts. Di ba? So in the temple courts, in their temples and in their homes, ang fellowship po nila doon sa templo at sa kanila bahay-bahay, mga bahay-bahay na mga kapatiran. What else they were doing? They were breaking bread. Acts 2:42, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of the bread. They devoted themselves to the breaking of bread. Yung Acts 42, ang dami-dami po nito laman, pero pinipili natin yung relevant na pinag-uusapan natin ngayon, pero lahat yan nasa Acts 42. 2:42. So, it could be a celebration of the Lord's Supper. Breaking of the bread, those are ceremonial. Dito sa atin every first Friday of the month. The formal events of their gathering of the church, and it can only means din po sa na sharing sa kanilang bayan, ng sharing of meals. Di ba? Share of meals sa kanilang mga tahanan. Which nangyayari naman sa atin dito 'yon. Just socializing with one another, di ba? Nagfe-fellowship mo tayo, di ba? Socializing with one another in terms of mixing together and socializing in terms of dividing resources. Yung mga mas mayaman, mas maraming dalang pagkain. Yung mga mas mahihirap, konti lang ang nadadala nila. Lahat kumakain, inilalagay sa hapag. Socialize yung food supply. Naso-socialize yung food supply. Sorry po. Diba? Naso-socialize yung food supply. Sa atin ang tawag doon, potluck. Diba? Potluck. So there was genuine redistribution of wealth and genuine sharing. Diba? What else they were doing? They devoted themselves. Kanina inisip ko, kailangan ko ma-search ang meaning ng devoted. When you say devoted, ang lalim yan. Hindi lang basta pumunta. Nakuha natin? They devoted themselves, or they were all involved in prayer. Acts 2:42, they devoted themselves into the apostles' teaching and to fellowship and to breaking of the bread and to prayer. They devoted to prayer. They were praying for the church. They were praying for one another. That's the meaning of togetherness. They were praying for one another. And also, they were sharing. Acts 2:44-45. All the believers were together and had everything in common. 45, they sold property and possessions to give to anyone who had need. So there were sharing of time, there were sharing of space, there either in the temple o sa bahay man nila, there is sharing of space, and there were sharing of treasure and resources. Hindi sila maramot. Sa kanila pong pagsasama-sama at pagkikita-kita, nalalaman nila na ang mga pangangailangan ng mga may kagipitan na kapatiran. Yung may kagipitan sa isa't isa. Kaya dumating sa punto na yung may mga kabuhayan ay nagbebenta ng kanilang mga ari-arian at yung mga pinagbilan ay kanilang ipinaluluwag, binibigay, itinutulong sa mga kapatirang may pangangailangan. Acts 2, basahin po natin, 44 ulit. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. All believers were together and had everything in common. How we hope that all of us here are together and had everything in common. Diba? Ano po ang katangian? Ano pa po ang mga katangian ng first generation Christians?
They were together in temple attendance. Acts 2:46. Every day, take note, every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. They were there. They were there. Tanungin mo ang sarili mo, am I there? They are in the activity in the temple and in many different times of the day, and they were there. Nandun sila. And they were praising God. They were praising God. Take note, they were praising God. They were not praising each other. They were praising God. Hindi nila pinipraise ang bawat isa. Bagamat tayo po ay appreciative ng kabutihan ng bawat isa sa atin, wala pong issue doon, wala pong problema. We appreciate one another. Pero mas higit po sana natin i-praise ang God sa mga kabutihan sa buhay natin. Sa mga gift ng Panginoon sa bawat isa, we appreciate that. We appreciate that. Titiyakin lang po natin na may balance. And we praise God more than we praise people. We praise God more than we praise people. Kasi yung mga kapuri-puri sa mga tao ay bigay lang yon ng Diyos. Di ba? Kaya dapat ay Diyos lamang ang tunay na mapapurihan. Ano ang naging resulta o bunga ng kanilang magandang pagsasamahan? Ano kaya? Fruit, result of their fellowship. There was learning. There was a lot of learning. There was a lot of learning. Kayo ba? Tayo ba? Lagi ba tayo nagkikita-kita at nag-aaral? Kung tayo ay laging nagkikita-kita at nag-aaral, di may learning. Di ba? May natutunan tayo. There was happiness, joy, and gladness. You know, people are lonely because they build walls instead of bridges. They build walls instead of bridges. Yung lagi tayo nagkikita-kita na may samahan, maganda yan. Isang magandang gawin yan. Nagkakaroon tayo ng happiness, nagkakaroon tayo ng magandang samahan sa fellowship, merong fellowshipping. Di ba? Meron tayong fellowshipping. Next, there was miracles. Yung pagsasama-sama nila that time, there was miracles and awe prevalent in the atmosphere. Diba? Sila'y kahanga-hanga sa gawain, sila'y hangang-hanga, hindi kahanga-hanga, sila'y hangang-hanga sa gawain ng Lord, sa gawa ng Diyos. Pagkat maraming ginagawa na himala ang ating Panginoon sa tuwing sila'y nagkikita. Ayaw nyo ba nun? Mas marami pa lang himala. Hindi totoo ang sinasabi ni Nora na wala nang himala. Meron. So if we are together, we are binded together, kasi may himala. Di ba? May himala. Sa tuwing tayo nagkikita at nagkakasama-sama. Next, there was, Number 7, there was, sabi po, sharing. Di ba? Sharing, not only of time, not only of space, but also resources. Di ba? So the needs to give and the needs to receive were both met. Kasi may sharing. There was sharing. Mga kapatid, my brothers and sisters, we have needs to receive. Meron din tayong needs to give. We also have needs to give. Tandaan po natin yan. Nung nilikha ng Diyos ang tao, nilagyan niya yung natural at husay at likas na kagustuhan at pangangailangang magbigay. Because we were created by God's image and our God is a giving God.
And there's no doubt on that. Our God is a giving God. Therefore, man was created to give, and when we do not give, we become selfish. We become selfish. We become deceived by the evil or by our own selfishness. And we miss out on the very important aspect of our being, and that is giving. Namimiss natin yun. Meron pong unique na kaligayahan, meron pong unique na kaligayahan na tanging pagbibigay lamang ang nakapagdudulot nito. Meron ding kaligayahan ang pagtanggap, kaya ang kompletong tao ay nagbibigay at tumatanggap. Hindi lang din bigay ng bigay, kasi pwedeng bigay ka ng bigay pwedeng bigay ka ng bigay, pwedeng may involve yan na pride. Especially if ayaw mong tumanggap. Bigay ka ng bigay, pero pag ikaw ayaw mong tumanggap, may kaakibat yan na pride. Possible, may kaakibat na pride. Ayaw mong tumanggap. Willing kang tumulong sa mga nanghihina, you're willing to help. But nung ikaw ang nanghihina, kinukubli mo ito. At ayaw mong ipakita o ipahalata sa iba. That's pride. Magiging one way. Magiging one way. Willing kang tumulong sa needy, pero pagka meron ka ng needs, ayaw mo sabihin. It can be because of pride. Ang tao dapat nagbibigay, tumatanggap, nag-inhale, nag-exhale. Di po ba? Humihinga tayo. Papasok, huminga, palabas. Kailangan pareho yun. Kailangan pareho yan. And we were created that way. We were created that way. What else happened? Ano pa po ang mga bunga at result? Favor of the people. Tuwan-tuwa ang mga tao sa kanila. Yung mga nakapaligid sa kanila, tuwan-tuwa. At ang effect, numerical growth. There was numerical growth. There was a lot of people added to their fellowship. Kasi nakita nila ang kagaanan, ang kaayusan ng pagsasama-sama ng bawat Kristiyano that time. Nagkikita siguro sila. Malamang nagtataka ang mga kapitbahay nila that time. Di ba? Sa mga Kristiyano. Bakit pagkaalis dito papuntang church, ang tagal bumalik? Tapos ang saya-saya pag umuwi. Nangyayari ba yan sa inyo? Yung, di ba, excited papunta, mas excited pabalik. Yung nagpunta sa church na pasan-pasan dahil may kapansanan, nung umuwi, nagtatatalon at sumasayaw. Kasi may himala, di ba, that time? Yung umalis na needy at hirap na hirap sa buhay dahil hinahabol ng problema, nung bumalik, may dalang kabuhayan at naayos ang problema. Di ba? Sana all. Di ba? Malamang nagtataka ang mga kapitbahay nila. Sabi, ano kayo nangyayari sa mga Kristiyanong ito? Kailangan malaman ko. Sumama sila. Dahil curious sila. Numerical. Pag nakikita tayo ng mga kakwarto natin, ka-flat natin, naku, curious ba sila? Mga ka-work natin, are they, paano Englishin yun? Do they have this feeling of curiosity if they see you in the flat? Di ba? Dapat ganun ang makita ng mga tao sa paligid natin. Kayo, tayo, etong malaking tanong, ano ang nakikita ng kapitbahay natin, ka-flat natin, mga kakwarto natin, o mga katrabaho natin? Pag umalis, pag dumating, na-excite ba sila? Diba? Pag umalis ka, pag dumating, na-excite ba sila na makita ka dahil, wow, nag-glow ka? Na-intriga ba sila
kung ano ang mga himala na inabot nito sa pinuntahan niya? Bakit mukha niya ay nagliliwanag sa kasiyahan? Ganon ba ang kaisipan ng inyong mga kwarto? Kahit alam nila ang kalagayan natin, may karamdaman, may problema sa buhay, may problema sa anak, may problema sa asawa, may problema, may atraso sa iba, bakit parang napakagaan ng pakiramdam ng mga Kristiyanong ito? Ganun ba ang nakikita nila sa atin? Ng mga nasa paligid natin? O ang nakikita sa atin ng mga tao, ng mga kapitbahay natin, ng mga kamag-anak, ng ating mga katrabaho, mga kakwarto ay laging nakasimangot. Hindi gaganahan. Hindi sila naeengganyo. Bakit? Hindi sila naeengganyo. Na instead na, ay, makadalungan next week, sumama nga sa kanila. Hindi mo na kailang invite. Sila na mismo mag-ano ng sarili nila. Can I join? I want to experience that feeling that you have, that joy that you have. Gusto kong maranasan yan. Di ba ang saya pag ganun, na hindi kayo namimit, halika na, join ka naman sa amin. Di ba ang hirap? Di ba? Napakalaking preaching po ang ating behavior. Tas kung may kapitbahay tayo mga Kristiyano, laging may nagdadatingang kapatiran. May mga bitbit na pagkain, nagkakantahan, nananalangin, masaya. Di ba? Pag bumisita ang mga kapatiran sa bahay nyo, sa bahay natin, ang saya. Nandun tayo doon hindi para mga ibang bagay, kundi nananalangin, nagkakantahan, nag-share ng pagkain. Di ba? Masaya. May fellowship. May fellowship. Sasabihin nila, gusto ko rin ng ganun. Ang dami nila doon sa kabilang flat. Sabi nga nun, masaya sila doon. Ano sa palagi nyo? Matutuwa ang Panginoon sa kanila. Natutuwa ang Panginoon sa kanila. At ito, natutuwa yung kanilang mga kapitbahay, dumadami ang mananampalataya. Di ba? You know, pag dumadami ang mananampalataya ay nababawasan ang ating tagapagpahirap. Because one convert is double in value. One convert. Why? Isa pong kumikilala sa Panginoon ay nagiging isang kabawasan sa kalaban ng kaharian ng Diyos. Isang value na yon. Tas, nagiging karagdagan sa manggagawa sa gawain ng Panginoon, kaya naging dalawa yung value pag merong isang convert. Di ba ang saya? That's why it's important. Yun ang kahulugan sa kanila ng pagiging Kristiyano. Noon. Ganon sila noon. Paano tayo ngayon? Kumusta po tayo ngayon? Di ba ang saya? What it means to be together. What it means to be together. What it means to be one of us today is important. What it means to be together today is very important. What it means to be a responsible Christian, not just a Christian, but a responsible Christian. Ano kaya ang ibig sabihin nun? What does it mean? What does it mean to be a real church member? Ano ang ibig sabihin na maging totoong miyembro ng isang panambahan? Not just an attendee, na hindi lang attendee ka lang. Totoong miyembro ka ng church. Be with the Lord's flock in learning the word. Noon hanggang ngayon, pareho pa rin. Dapat sama-sama o together na nag-aaral ng salita ng Diyos. Di ba? Okay. 2 Timothy 2:15, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth.
Nakuha po natin? Who correctly handles the word of truth. One thing that itong last po na to, it reminds me of my spiritual mother sa Jubil, Pastora Glenda. Sabi niya, accuracy. What's the meaning of accuracy, Glenn? Accuracy is the implementation of God's word and mandate without contamination. Without contamination. Nangyayari lang yon kung tayo ay mapag-aral. Sumasama tayo, nakikipag-aral sa ating mga kapatiran. If we join together and studying the Word. So ang tanong number 1, akala nyo ba nag-aaral lang tayo ng history? Sila yun. Tapos na yun. Ano ngayon? Ano tayo ngayon? Dapat nating suriin ang sarili natin na sila ang sukatan, yung mga first generation Christians. Kayo ba, tanong ko to uma-attend ng Bible study? Uma-attend ba tayo ng gawain pag Friday? O napipilitan lang? O pag gusto lang nating dumalo? Uma-attend ba tayo ng intercessory prayer? Uma-attend ba tayo sa mga satellite Bible study ng BNE? O hindi tayo napagkikita doon? Kaya, yan ang unang challenge sa atin. Challenge for today's Christians. Learn the word with brothers and sisters. Hebrews 10:25. Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. And if you're really one of us, and if we are really together, you should be with the Lord's flock in fellowship. Dapat kasama tayo sa fellowship, sa mga kapatiran sa fellowship. Whatever that day may be, the day is approaching, whatever that day may be, wedding day of the Lord's coming, judgment day, whatever day as you see it, dapat sama-sama tayo to learn the word. Number 2, you should be more visible. You should be more visible in the fellowship, not just to learn. Paano ka matututo kung wala ka doon? You should be more visible in the fellowship. You should be more and more, hindi lang more and more visible in the fellowship. Sabihin nyo, hindi ko man kailangan. Sabihin nyo man, hindi ko kailangan, sabi nyo. Maaaring sabihin nyo. Pero hindi, kailangan natin yan. Kailangan natin matuto. Baka nga hindi nyo kailangan, kapatid. Hindi ganun eh. Pero baka kayo ang kailangan ng mga nandun. You may refuse to join. You may not want to join, pero baka may kapatid doon na kailangan ka. Kasi minsan, yung presence lang natin is kalakasan ng iba. Diba? Imposibleng hindi natin kailangan ng fellowship. Napaka-imposible. Ang isang kahoy na nagliliyab, pag humangin ay namamatay. Diba? Pero kung maraming tumpok-tumpok na kahoy yan, nagliliyab habang lumalakas ang hangin, mas lumalakas ang apoy. Ganon din tayo. Anong asahan mo sa nag-iisa, dalawa dito na nag-aaral lang? Eh di wala. Pero kung marami tayo sa Bible study, sa IP, o di nagliliyab ang apoy. The learning is, nadi-disseminate ang learning. Diba? Kung nag-iisa kayo, kung mas gusto nyo maging isa, loner kayo, sige, loner na kayo, go. At wala kayong ka-fellowship. At wala kayong ka-fellowship, pag dumating ang temptation,
pag dumating ang difficulty, dumating ang pagdududa at hirap, I'm telling you, madali tayong matumba ng kaaway. Pag nag-iisa tayo. Gusto nyo ba yon? Mas madali tayong itumba kaysa ikaw nagpapatumba ng kaaway? Subalit kung tayo ay kasama ng mga anak ng Diyos sa fellowship, kung magkakasama tayo lahat, when we are together fellowshipping, we are all involved, where we are all involved, we are all together, and our lives are intertwined, nagkabuhol-buhol ang buhay natin, dumadating yung moment, di ba? Dumarating yung moment na mahina ka, pero malakas ang mga kapatiran, nagtutulungan ang bawat isa. Amen? Walang naiiwan sa ere. May times naman na tayo yung malakas. Mahina sila. Natutulungan natin sila. Di ba? Sabi nga nila, panahon lang yan. May panahon na mahina ka, may panahon na malakas ka. Kaya mahalaga ang involved in the fellowship. What else? If you are with the Lord's people, you should be with the Lord's people in breaking bread. You should be in breaking bread ceremonially sa ating official Lord's Supper pag first Friday of the month. But more than that, actually, yung talagang nagkakasama-samang kumakain. Let's eat together. At dapat, pag let's eat together more often. Together. Mahalaga yung fellowship na hindi nagmamadaling kumain. Di ba? Yung nagkekwentuhan. Yung hindi, the same mafia ha? At yun na lang magkakagrupo, wala nang iba. We need to collaborate, we need to join other teams, other groups also. These are simple joy of life that even Solomon, the wisest man who ever walked on the face of the earth, was talking about. Ito yung sinasabi niya. Basahin po natin. Ecclesiastes 2, verses 24 to 25. A person can do nothing better than to eat and drink and find satisfaction in their own toil. This too I see is from the hand of the Lord. For without Him, who can eat or find enjoyment? Diba? Tama nga naman. Sabi ni Solomon yan, wala nang higit pa. Who are we to question this? Siya na yung wisest. Diba? Wisest person dito sa lupa. Kundi, sabi niya, wala na yatang higit pa at mainam na gawain dito sa lupa kundi ang kumain, uminom ng tama yan, hindi whatever inom uminom, at magpakasarap at lasapin ang bunga ng iyong mabubuting gawa. Di ba? Mabubuting gawa. Remember this, find satisfaction in His work. In other words, may kinakain ka, may iniinom ka na malamig o mainit na ininom kasi nagtatrabaho ka. Kasi nagsisikap ka, therefore, nakakapagpundar ka ng kailangan. Diba? Sabi niya, kung ikaw ay nagtatrabaho, ang number one mo naman na dapat gawin ay i-treat mo ang sarili mo to a good meal. Diba? Sabi niya yan. Hindi yung sandamakmak ang ipon sa bangko at sa bahay, pero pag pupunta ka sa kuya, pag binuksan mo ang kanyang plato, pag binuksan mo isang malungkot na tuyo. Di ba? Isang poknat na kamatis. Ano 'yon? O, di ba? Let's enjoy. Wala pong problema ang pagtitipid, pag-iipon. I'm not against of it. Kailangan. Para pag kung sakali natumba ka naman, merong pambili ng iyong ataol. Di ba? Kailangan nyo, meron kang pang-ospital, kailangan nyo mag-ipon. Wala pong problema doon. Pero ang sinasabi po dito, enjoy the fruit of your work. Di ba?
niya, bakit? Sabi niya, bakit? Ang tingin ko dyan, Diyos din ang may kagagawan, sabi ni Solomon. Galing lang sa pagpapala ng Diyos na una, meron kang kinakain at pangalawa, may gana kang kumain. Di ba? Kasi meron pong, meron pong may pagkain, meron po yung, may pagkain, walang gana. Di ba? Maraming may gana, walang pagkain. Di ba? Dalawa lang daw po ang stage ng buhay. Yung di ka kumakain dahil wala kang pambili. Tapos di ka kumakain dahil nagda-diet ka. Kahit may pambili ka. So ang ending pa rin, di pa rin kumakain. Di pa rin kumakain. Food is God's gift. Basta marunong kang kumain sa tamang pagkain, sa tamang oras, sa tamang amount. Di ba? Sabi niya, isa ito sa pinakamagandang bagay na gawa ng tao. Isa ito sa pinakamagandang. Di ba? Di ba? Yun po. Alam mo yun, yung the word. So, di ba? Kung mabuti ang kumain, di ba? Mas mabuting kumain, mas masarap kumain, lalo na kung may kasabay. May kasama. That's why Christians must really live together, share together, and eat together. Hindi nagsusulo ka sa kwarto. Malalamin ka. Yes. Alam ko po, sorry. Alam nyo, meron pang ibang kahulugan ang eat together because when you eat together, ibig sabihin maganda ang samahan natin. Maganda ang samahan ninyo. Hindi ka man makikisalo sa hindi ka man makikisalo sa pagkainan sa taong hindi mo may enjoy ang makisalo sa pagkainan kung merong hindi ka kasundo. Di ba? Yung hindi maganda sa mata mo. Hindi ka mag-e-enjoy. Iiwas at iiwas ka. Hindi mo malulunok, maski tubig, hindi mo malulunok. Di ba? Pagka magkaaway kayo ng kaharap mo, ibig sabihin, kakabagan ka. Titigas ang tiyan mo. Kung ano-ano ang mangyayari. Pero kung masarap ang usapan, masarap lalo ang pagkain. Di ba? So ano po ang presumption nun? For you to enjoy the fellowship, dapat ka makipagkapwa. Dapat ka makipasunod. Huwag kang makipag-away. Kung may galit sa'yo, makipag-ayos tayo so we can eat together. So malalim ang kahulugan. Mahalalim ang kahulugan. Ano pa po ang dapat ginagawa ng mga kapatid? Alam niyo po dito sa church natin, alam ko, meron pa tayo dito, asosasyon ng mga lamunista. Talagang laging kumakain. Di ba? Nagsishare. Di ba? Nagsishare, nakakatuwa, kasi may naiiwan sa table. May nagsasharon. Yun lagi tayo nagsishare ay masaya, kapatid. Kasi pag kumakain tayo, hindi tayo nagmamadali. Nakaupo muna tayo, kakain pa. Pag naubos, magluto ulit. Di ba? Yung hindi pa ubos ang nakalatag sa harap natin, iniisip na naman, ano ang ulam natin mamaya? Di ba? And everyone share. Everyone share. Maganda rin po ministry ang magpakain. Di ba? Maganda rin po ministry ang magpakain. Kung meron kayong alam na lugar na dapat bigyan o pagpakainin, kung may kakilala kayong pwedeng bahagian, sharean natin.
Yung mga kapatiran natin na, for some, hindi natin, especially yung mga nasa site, na hindi natin kasi malayo sila, we can share. Nangyari yan last pandemic, right? Binigyan natin sila. Di ba? Share natin ang mga naluto natin. Yung, I appreciate din po yung mga nag-take out kasi sinishare sa mga ibang kasama sa bahay, kasama sa flat. Di ba? Magandang ministry po ito to feed people. At makikita natin, hindi ito kalugian. Makikita natin mismo ang Panginoon ang nagbabalik ng mga ganitong resources. Ang Panginoon po ang magbabalik ng ganitong resources. The more we give, the more God will bless us. For sure, tuwang-tuwa ang Panginoon, lalong-lalo na kung nagpakain tayo sa mga walang makain. Di ba? When we share food sa mga walang makain. O kaya, may dalawang nagkasamaan ng loob, yayain nyo. Maghapunan, di ba? Maghapunan together, magkakabalik ang loob sila at it's a beautiful ministry. It's a beautiful. Nagawa nyo na ba yon? Pagbatiin yung mga hindi magkasundo. Ano po ang dapat nating salihan lagi? You should be with brothers and sisters in prayer. Colossians 4:2. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Prayer, pananalangin. Kailangan nakatutok. Hindi laging may padalang prayer request. Though it's good. It's good po na magpadala tayo ng prayer request. Pero it's better that you are also there praying with the brethren. Di ba? Hindi lang yung tayo yung ipinapanalangin, tayo din ay nananalangin. So ang tanong, do you break bread together? Do you eat together with the brethren? Oh, di ba? Lakas, pero yung break bread, wala. Tsaka, iba-iba naman. Hindi yung the same old. Sabi ko kanina, hindi yung the same old mafia na kasama natin. May mga ibang kapatid, especially yung mga bago. Let's fellowship with them. Let's get to know them better. Alam nyo, sa flow, kung tutusin, sina Mike, ang dami nila. Di ba? Tapos may ako yung, pastor, yung sinabi ko, anong, nakalimutan ko doon. Yung, there are 70 na, Kenyan, 70 Kenyans na nasa Yarmouk, right? They are all Christians. If we will just reach out on them. Grabe. Kasi ano yun, assessor ko yun, ako yung assessor niya. So ang topic namin, Bible, hindi yung okay, pass. Ganun. Okay? So, do we pray together? Yan ang tanong. Do we pray together? Tayo po may iba't ibang gawain. May intercessory, pag Monday, tayo ba'y nakikisali dyan? Online man yan or dito sa church. Isa pa na dapat nating gawin, dapat involved tayo sa share. You should learn and to know to share. Diba? Hebrews 13:16, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. 5 minutes na lang daw, sorry. Ano na lang? Konti na lang, please. God is pleased. Then we shall, ano ba yun? Nahalata nyo naman siguro, binabalikan lang natin ang pattern na sinasabi na nangyari noong unang panahon. That should be willing to share time, space, and resources. Tayo mga Kristiyano, pinalaya na sa maraming bagay. Isa dyan, pinalaya na tayo exaggerated religiosity. Pinalaya na tayo na hindi na kailangan natin ng ritual, mga sakripisyo, mga pagpapasakit. Pinalaya na tayo sa mga pagmememorya ng mga dasal na paulit-ulit.
na kailangan dumayo pa tayo sa kung saan saang lugar para mag-pilgrims. Pinalaya na tayo sa sakripisyo na di mo na kailangan gasgasin ang tuhod mo, hampasin ang likod mo, magpasan ng krus. Pinalaya na tayo dyan. In other words, ang dami na nating time, ang dami na nating free time, kapatid. Dahil napalaya na tayo ng Panginoon. At yung free time na yon must be used to fellowship, to be together, to love the brethren, and to further the kingdom of God. So we should share time, space, and resources. Oh no. Marami tayong free time. I'm telling you, naniniwala ko yan. Facebook pa lang, nakikita ko ng mga free time natin. It's undeniable. Post pa lang, alam natin yan. Pero pag gawain, nasan tayo? Isa pang, napakahalaga mga kapatid. Konti na lang po. Konti na lang. Mga 30 slides. Parang joke. Church! Di ba? Isang napakahalaga. Church attendance. 1 Timothy 4:13, until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to preaching, and to teaching. If we are really together, church attendance, church of course is not the building, it is the people. We should be together with God's people in worship. We should be together in worship, in fellowship, in learning, and in training. And of course, we should involve ourselves in service. Bawat Kristiyano dapat may ministry. Dapat bisita lang tayo sa church pag first time tayong dumalo. Sa susunod, you are already part of the family, you should find something to do. Lalong-lalo na kung 1 month ka na dito, 2 months, 6 months, 1 year, 3 years, 5 years, and most of all, 9 years ka na sa BNE. Hindi na tayo dapat dumarating lang pag Friday. Hindi mapakali ang loob, panay ang labas. Diba sa loob dito, hindi mapakali, panay ang labas. Late na dumating, maaga pa umuwi. Telegraphic ang presence. This is not what church involvement means. This is not togetherness all about. It only means watching. Nanonood lang tayo. Partial participation. We must find an area of service. Colossians 1:18, and he is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything he might have the supremacy. Does Christ have supremacy over you? Over your life? Over your schedule? Over your involvements in your life? Does Christ has involvement or supremacy sa buhay mo? It is important that Christ has supremacy in your life. Siguro, masasabi natin, dumadala mo ako Friday, tama na yun. May iba pa pala? Siyempre, araw-araw nilikha tayo ng Diyos. Araw-araw, pinapakain tayo ng Diyos. Araw-araw, pinapakinggan ang ating mga panalangin. Ano ba naman magkaroon tayo ng involvement sa church? Hindi nga araw-araw, di ba? 2 to 3 times a week, meron tayong involvement sa church, that should be good. That should be good. Pero once a week, kulang yon. Don't expect yourself to grow spiritually. Don't expect yourself to grow because part of growth is service. Part of growth is commitment. Hindi lang yung nalaman mo, hindi lang yung narinig mo, hindi lang yung naturuan ka, nakantahan ka, hindi lang yung umiyak ka dyan, hindi lang yung naipanalangin ka, kailangan meron kang paglilingkod, kapatid. Service. Serve.
I would say, disente na po sa isang Kristiyano that 3 times a week meron kang ginagawa sa church. I'm not telling you come here physically on the 3 times. Diba? Dito sa church. Pero I mean, you have a ministry kahit sa bahay ka lang. Gising na po. Kahit nasa bahay ka lang o nasa work or somewhere, you have time for feeding, you are being fed, you are being encouraged, and you have time for giving. Diba? You need to feed. You need to encourage. You need to pray for others. Kaya nga 3 days eh. You need to feed, you need to encourage, you need to pray for others. At the same time, ganun din pabalik sa'yo. Dapat may araw na ikaw ay tinuturuan lamang, may araw na ikaw ay tinutulungan, may araw na ikaw naman ang tumutulong. May araw na ikaw ang pinaglilingkuran, may araw din naman na ikaw ang naglilingkod. That's what life all about. Circle of life. Receiving and giving. Taking and getting. Serving and being served. It is important. And that's the minimum. Dapat 3 days in 1 week, kapatid. Analyze mo sarili mo ngayon. May that be dito sa church, sa workplace mo, sa online, sa kamag-anak mo, sa kapamilya mo, sa mga anak mo, anyone, you can do it. Hindi ko sinasabi na pumunta kayo dito 3 times sa church. Pero if you can do that, we have Monday, Tuesday, Wednesday. Di ba? We have Friday, 4 na yun. Kung gusto nyo lang naman. Pero you can do it even in your workplace. That's involvement. That is serving our Lord. Kung araw-araw nga tayo humihingi ng tulong sa Diyos, kung tutusin, tapos, kung tutusin, kulang pa nga yun. Minsan, kung makapag-pray tayo, wagas. Diba? Pero kung minsan, tinutuos natin yung mga oras na binibigay natin sa Panginoon, parang wala kang time na mag-church. Tinutuos natin yung oras na binibigay natin sa kanyang iglesia. Sa kapatiran, sa mga anak ng Diyos. We should be with the church in praising God also. In giving praise, in giving testimony, and in listening to praises and testimony. There's a special power that is released when God is praised. Mahalaga rin ang magpe-praise and worship tayo sa Panginoon. Pag tayo ay merong kausap, dapat praise God. Hindi puro reklamo ang pinag-uusapan. Hindi puro politika, teleserye, K-drama, Korean novelas, at anong latest online games you are into. Hindi dapat ganon. Diba? Mga K-pop concerts. Hindi puro walang katuturan, kundi praise God. Because when you praise God, those who hear are encouraged. Those who hear are encouraged. You'll never know, hindi natin alam, kung minsan when we are praising God, when we are raising our worship to the Lord, yung minsan yung mga nakikinig na kasama natin sa work, di natin alam, meron silang kabigatan that when they hear that song, and when they hear the way you pray, nare-relieve ang bigat na meron sila. Hindi natin alam. So ano po ang konklusyon? Konklusyon na. So ano po ang konklusyon natin sa ating mga napag-aralan? Kristiyano kayo. Kristiyano kayo, Kristiyano ako. Christianity tayo. Kristiyano tayo. Christianity is all about togetherness. Nabura yung una. Ba't nabura? Ano po yan? Involvement ang nakalagay. It's about involvement. It's all about togetherness. Involvement with God, involvement in the church, involvement with God's people. We are involved together. Ay ibig sabihin na maging Kristiyano, dapat kasali ka, dapat kasangkot ka, dapat nakikiisa ka. Christians are to love Christ through loving people. And Christians are not to let that love na mawala. Let that God love
makita sa atin, bisin mag-reflect sa atin. Di ba? So, ang tanong, are we really together? Are we really together o nasa cellphone lang kayo ngayon? Tayo ba ay isang pamilya? Tayo ba ay kapamilya o audience lamang? Tayo ba ay isang team o tayo ay guest lamang dito? If we are really together, you will be with you will be in everyone in learning God's word and in church activities, worship, classes, ceremonies, service, and even socials. The church is the Lord's body. The head of the church is the Lord Himself. Therefore, no responsible Christian would be lukewarm in involvement. Walang responsible Christian ang lukewarm. Because you cannot be lukewarm to Jesus. Hindi ka pwedeng lukewarm. Ang isang Kristiyano na ang puso ay nasa tamang kalagayan, hindi maaring malamig sa gawain ng Panginoon. Malamig ng panahon, malamig ba naman tayo sa gawain? Sapagkat ang Panginoon ang pinuno ng gawain dito sa church. Hindi maaring malamig sa kanyang involvement. Hindi tayo dapat maging malamig sa ating involvement. Sa ating mga pagsali, sa kanyang mga gawain. Sapagkat yon ay katawan ni Kristo. Ito ay katawan ni Kristo. Hindi maaring pabaya. You're always either part of the solution or part of the problem. Dalawa lang yan. Ang tunay na Kristiyano, kahit nakaupo ka sa kinaupan mo, nakikita mong may problema, hindi umaandar ang ilaw, hindi nakakapag-connect sa internet, hindi nakapag-connect ang media, hindi umaandar ang mic, ayaw umandar ng sound system, the least that you can do is to bow down and pray. Diba? Another you can do is that if you're a technician or you're skilled, you can offer or you can volunteer your service to help. Hindi yung linga ka ng linga, ala, sira yung mic nila. Sira, nagkikipagdaldalan, wala kang ginagawa, pero alam mo namang may talent ka, may skills ka. Why don't you recommend or volunteer yourself? Eh, dinagawa ng maayos? Mas maaga? Diba? Bakit hindi pa nag-uumpisa? Diba? Pagdating, ang tagal naman mag-umpisa, hindi pa nag-uumpisa. Wow. Pangunahan mo. Diba? May mga ganun churches. Yung dumarating dito, nakapatiran, pagpasok sa, ang dumi ng CR, o edi linisin mo. Ikaw nakakita. Di ba? Di ba? Ang init. Magdala ka ng electric fan mo, kapatid. Oh. Di ba? This is our church. Nobody owns it. Nobody owns it, kapatid. We are the Lord's people. Pare-pareho lang tayo naglilingkod. Di ba? Napakahalaga yung titignan natin, this is the body of Christ. At yung attendance, mga kapatid, even that is an encouragement. Church, be there. Be there. One last, sorry. Sorry. Wala, sa gawain. Be here. Sige, oh. Be a blessing. Diba? Be a blessing. May mga tao, they are so gifted. They are so gifted at it. Attend. Lahat ng gawain, ina-attendan. Hindi dahil alam niya yung lesson, hindi dahil hindi niya alam yung lesson, but they are there to encourage the preacher. They are there to encourage the coordinator, the facilitator. Nakuha natin? These are people who are giving their gift and their time to their God, sa Panginoon. Alam niyo kung sa tingin niyo, wala kayong need na umattend, somebody needs you. Yung sinabi ko kanina. Somebody needs you. Yung makita ka nila sa gawain can encourage someone. Can encourage someone. Hindi dahil tinatamad ka, whatever, you don't know.
Kaya importante na tayo ay mag-attend ng mag-attend. Especially if wala tayong need. Di ba? Minsan umadalo lang tayo sa prayer kasi may need tayo. Which is wrong. I mean, tama naman. Pero my point is that sana kahit wala kang need, attend din. Di ba? Yung pag-mature ng ating spiritual sa giving mode na hindi puro tayo lang. Di ba? Can you imagine? Di ba? Can you imagine po? Sorry. Be a blessing. Hebrews 10:25, let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another. And all the more as we see the day is approaching. Meron kang hindi mahirap. Can you imagine kung ang lahat ng tao ay nagagawa yung meeting together? Ito. Can you imagine sa church? Hindi mahirap na ang buong planeta ay maging Kristiyano. Hindi mahirap na dumami ang Christian kasi ang dami ng volunteer. Ang dami ng teachers, trainers, facilitators. Ang daming volunteer na kumanta, mag-play ng instrument. Meron dyan ang gagaling, ang uhusay na pianista, gitarista, mga singer, mga vocalist, mga trainer. Tapos, walang ginagawa kundi i-criticize yung nagpipilit na kumanta. Dahil wala namang ibang gagawa. Di ba? Dapat tayo kung may criticize ka, if you know better, if you are skillful, if you have that knowledge, skills, and talent, bring it to the feet of the Lord. At sabihin mo, here I am, Lord. Use me. Here are the talents, Lord, you gave me. Use them. Di ba? He who does not help does not have the right to criticize. Ang hindi marunong tumulong, walang karapatang mag-criticize. And those who help, do not criticize them. Huwag natin i-criticize yung mga tumutulong. Ganyan naman yan. Di ba? Ang problema kasi sa modern day Christian ngayon, ang sinasabi lang natin, wow! Ikaw na. Sana all. Di ba? Ganun lang linyahan natin, the modern day Christians, which is really wrong. Dalawa na lang. Sorry. Be a blessing. 1 Corinthians 15:58, therefore, my brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. God deserves your best. God deserves your everything, as well as the church where you belong. Saan kayo nabibilong? Balik na, sorry. Be a blessing. Ito ang tanong. Tanungin mo ang sarili mo right now. As in right now. Kapatid, tanungin mo ang sarili mo. Anong mangyayari sa church kung lahat ng members katulad ko? Katulad mo, I'm pertaining to yourself. Tanungin mo ang sarili mo, sabi ko, di ba? Tanungin mo ang sarili mo, anong mangyayari sa church? Anong mangyayari sa lahat ng members ng church kung katulad mo? No, you know yourself. You know your behavior. You know your attitude. Tanungin mo ang sarili mo. Anong mangyayari sa church kung ang lahat ng members? Itanong natin sarili natin ngayon yan. I'm encouraging you. Anong mangyayari sa church kung ang lahat ng members katulad mo? We need to be there. We need to be together. Are we really together? To God be the glory. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Samahan niyo po ako sa munting panalangin. Maraming salamat, Panginoon, muli sa umagang ito, muli sa araw na ito, Lord. Muli mo kaming pinanabik, muli mo kaming pinasigla sa aming mga narinig, Panginoon, at muli mo kaming inayos, ini-align sa dapat naming gawin at dapat na gawin, wherein we need to be involved in every work, in every ministry ng iyong panambahan, Panginoon. Marami pong salamat. Thank you for your word, Panginoon.
Thank you that we are together. Thank you that we will not have a question mark sa dulo, Panginoon, because it's an exclamation point. Declaring and yelling and shouting that we are together, Father. Maraming salamat po. We are all together praising you. We are all together honoring you. We are all together worshiping you, Panginoon. And we are all together in learning your word and doing your word, Father. Maraming salamat po. Muli, binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa tanging pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Praise